Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil iman, wa lakal hamdu ala ni'matil islam, wa lakal hamdu an khalaqtana wa hadaitana wa razaqtana, wa lakal hamdu ala ni'matil walad wa ni'matil mal. Walakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niyabatan an Hayatul Ulama Al-Muslimin bil Philippines wa niyabatan an Lajnat Da'wah wa Shunul Masajid di qiyadat ya Syekh Nurul Amatullah di Madinah Kutawatu, natakaddamu lakum khalis syukr wa taqdir ala حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال وحسن اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد فضلكم ويغفر خيركم ويجعلكم نافعين للإسلام والمسلمين، إنه لا يضيع أجر المحسنين، كما داعين لكم بموفور الصحة ورفاهية وبمزيد من التقدم والازدهار. Una sa lahat ay aking courtesy at respect sa ating mga kapatid na kababaihan sa kanilang tanyag na organisasyon na Akhawatun Nisa, na ito ay pinamumunuhan o di kaya ang kanyang author o founder or publisher, no other than our Ustaz, Sheikh Ibrahim Jamruk, hafizahullah. At kabilang dito yung dapat na pasalamatan natin na yung mga presidente ng Jum'iyah na walang iba kundi si Ustaz Fatima, 10 ng kanyang mga kasama, na nawa ay bigyan kayo ng Allah ng maraming biyaya, ng biyaya no yung magiging kapaki-pakinabang sa inyong pamumuhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ganun din yung aking ustadza na kung saan ay kahit pa paano hindi ko makakalimutan, lalong-lalo na yung tatay niya, si Ustadza Umuhani Mabandas, na kung saan ay naandan niya kami doon sa Madrasat Nahdal Islamiyah at ngayon ay na Academy, Nahdal Academy doon sa Cotabato City. Kaya maraming salamat po Ustadza, hayakillah, jazakillah khair jaza. Ganun rin yung mga kapatid natin na mga ulama, especially yung Amir Makta Far'i ng Hayatul Ulama Muslimin bil Philippines, Sheikh Abdul Hamid Abdul Manan, alhamdulillah. At kapatid din natin na kung saan ay kapag nandito kami sa Manila, inaanap niya kami, si Sheikh Abu Sumaya, mashallah Maulana. At ganun rin yung engineer natin na kabilang doon sa Akhawat, si Engineer Silungan, mashallah, hayakumullah. At iba pa sa ating mga ustads. At ito yung kapatid natin na si Sheikh Ibrahim, na kung saan ay pasalamatan natin dahil sa kahit papaano ay nakakatulong sa da'wa, especially sa atin dito sa Pilipinas. Sheikh Ibrahim, nahnu nata'atab ma'akum bikathir. Nahnu nata'atab ma'akum bikathir. Wa insyaallah nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yusallimakum ba'da al-waqf al-itlaq an-nar fi Gaza, wa insyaallah yusallimakum wa an yuwahhida qulubakum wa arwahakum
لتعيشوا بالسلام والأمن إن شاء الله. فكل الخطباء في مدينة كوتاباتو وخاصة في يوم الجمعة ندعوكم بخير. هذا هو مشرف لجنة شؤون المساجد في مدينة كوتاباتو الشيخ نور العام عبد الله، وخاصة أنا الحمد لله لما ألقي الخطبة في مساجد في مدينة كوتاباتو ولن أنسى إخواننا في فلسطين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يا الله وإن كان نحن لا نملك من إخواننا إلا الدعاء لا تردنا لنا الدعاء ولا تخيب لنا رجاء إن شاء الله ونحن نحبكم بالله. Sabi sa akin ni Sheikh Nurul Am, paghaluin na lang yung kwan natin, yung lecture natin o kwan, kasi meron ding napupunan natin na baka yung iba magaling pero meron ding hindi magaling. Alhamdulillah. So una sa lahat ay minsan tinatanong ko ang ating sarili dahil sa buhay ng tao may katanungan. Kung bakit isa ako sa napili niyo na magiging speaker ninyo sa araw na ito. Hindi naman ako magaling. So, hindi kagaya ng mga ibang speaker natin na napakagaling. Kagaya ni Sheikh Nurul Am. Hindi naman ako gwapo, katamtaman lang. Alhamdulillah. So, alhamdulillah. So, hindi ko alam kung anong dahilan maliban sa may nabasa tayong hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi ng propeta ay lan yashba al-mu'minu min khairin o bi khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Lan yashba al-mu'minu fi khairin hatta yakuna muntahahu fil jannah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi daw nabubusog yung taong gumagawa ng kabutihan. Anong mga kabutihan? Pagsamba sa Allah, pagbibigay ng kawanggawa, o di kayo paghahanap ng kaalaman. Hatta yakuna muntahahul jannah, hanggang sa ibig sabihin nun ay katapusan ng kanyang buhay ay makakapasok sa paraiso. Siguro napakaraming mga ulama natin dito sa Maynila, siguro hindi kayo nabubusog sa paghahanap ng pagsasalisik sa Islam. So kami ngayon ni Sheikh Nurul Am, sa abot naming makakaya, inshallah, ay bibigyan namin kayo ng mga konting mga reminder, mga nasiha, mga advice para sa ikakabuti ng iyong pagsusumikap sa pananalisik tungkol sa Islam. Alhamdulillah, marami ring salamat sa inyong lahat dahil sa totoo lang marami akong atinan ng mga symposium, pero medyo kakaiba itong mga umhag dito sa Maynila. So maraming salamat sa mga mabubuting pakikitungo sa amin. Alhamdulillah, maraming salamat sa mga pag-entertain sa amin. Istiqbal har, alhamdulillah. So maraming salamat din itong pagpupulong natin sa araw na ito. So, yakwan yung kalinyan, ang gusto ko na i-advise sa inyo ay 4. Para hindi masyado mahaba yung reminder natin. Unang-una na iniisip ko kung ano yung paksa o topic na i-deliver sa inyo. Kasi marami kami naisip ni Sheikh Nurul Am. So nakita ko kanina, narinig ko yung awit ninyo na may isang nakot ako doon sa awit ninyo na sinabi ninyo kanina na mamikal tano sa kapangagi kapanunto sa Islam. So niya ba itabig tano siya na nakapamikal ba niya sa kapangagi. So pati man i-reminder ko sa kan inshallah. Okay. Okay da, bago into pati mamanto, nasabab sa kano kapatsukur na di ko katawan, igin terminology o sarang pusar kano
sa kacukurami ka ni Sheikh Nurul Am, kan nagdamami pipipianan kami no. Why? Yakubu katawan Sheikh Nurul Am, katawan tani sallallahu alaihi pemaras. Oke, Yakubu katawan makamana-mana magterusarkan kami kan Sheikh Nurul Am na nahnu nuhibbukum billah. Nahnu nuhibbukum billah wa antum ikhwanuna fid dunya wal akhirah. Mahal namin kayo sa larangan ng Allah, para kay Allah. At kayo yung mga kapatid namin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito lang masasabi ko sa inyo. So, 4 yung reminder na gusto kong i-deliver sa oras na ito. Kasi gusto kong marinig itong kakanati si Sheikh Nurul Am na dahil sa ako yung vice niya, kaya siya rin ang mas magaling sa akin. So, gusto kong medyo mahaba yung deliver niya sa atin. So, 4, mamikal tanong sa kapangagi, why? Ndo sabab. Ikaysa asabab, sandali. Ay sabi ni Muhammad Salih Al-Fawzan, rahimahullah, sinabi niya na la sa'adata aw talabul ilmi fihi sa'adatud dunya wal akhirah. Ibig sabihin yung paghahanap ng kaalaman ay nandoon yung kasiyahan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Naobserve ko kanong kagina itito masaya ka no. Sampai sa na masaya ka no. Ndo sabab-sabab sa pitero ba niya kapangagi. Klira benar bitera ni Salih Fawzan rahimahullah na tigin talabul ilmi fihi sa'adatun fid dunya wal akhirah. Dino masampay kapya ginawa yatabya ng kapangagi bunseh. Di masampay niya. Dunyang go akhirat na ame ka mga gisutaw na masampay ka so kapya ginawa ka. Eleno ba? Kung noon nandun pa kayo sa bahay ninyo, saan nung nangyayari? Ang inaatupag lang ninyo, paglilinis ng bahay, pagluluto, di ba? Pag-aaruga sa mga bata, at minsan pupunta ka doon sa kapitbahay upang marites. Yan ang reality. So ngayon, i-compare natin yung panahon ninyo noon na hindi pa kayo nag-aaral sa panahon natin ngayon. Anong masasabihin niyo mga kapatid na mga kababayan? Na napakalayo yung agwat. So alhamdulillah, masaya kayong lahat. Dahil yun ang sinabi ni Muhammad Salih Fawzan rahimahullah, talibul ilmi fihi sa'adatud dunya wal akhirah. So sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, sabi ni Imam Shafi'i, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Kung sino man sa inyo na ayaw niya ng kaalaman, ay walang kabutihan na makakamit niya dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Da kapya-pyan mo uyag-uyag utaw, ami kadining kalinyan so ilmu no Allah. Da den kapya na uyag-uyag ka. Da peace of mind ka, ami ka din ka kalinyan so ilmu no Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng sinabi ng ating kapatid na balik Islam, na kung saan, alhamdulillah, na-realize niya na wala tayong tatakbuhan dito sa kabilang, dito sa mundong ito, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakahalaga. Sabi ni Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pag-aralan niyo yung Arabic dahil ito ay kabilang sa inyong pananampalataya, kabilang sa relihiyon yung Arabic. Ngin ibasa ng Allah Ta'ala, basa na Arab. Ngin ibasa ng Quran, basa na Arab. Ngin ibasa ng mga sahaba, ngin ibasa ng mga tao sa surga, basa na Arab. Niya baso aga matano, adeta pamitanan tano, nakapagiban niya sa basa na Arab. So alhamdulillah, sa mga balik Islam, sa guna, pagkabatya din, Masya Allah, titu-titu din at kinagkapya na ginawa ko. Ikaysa sabab, na suka pangagi, mamikatan ng mangagi, kandutan ng masampay, so kapyanan siya sa dunya, ang siya sa akhirat. Ikadua sabab, nakataon ni katirun Allah Ta'ala ng ku ampusakum wa ahlikum nara. Ito ba? Yan suratul Tahrim verse 6.
Yan yung manahis ka ng mga tao aparite sa Allah. O kayong mga tao na may pananampalataya sa Allah, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa impyerno. Nginiiwanan yung binan. Yan yung mana na kailangan na bagong ka iligtas sa pamilya ka, unay ka muna sa ginawa ka. Nung ba, adon main si tabang sa muro, di ko benar kalinya. Main si tabang sa muro niya, sir. Tingin ba, dato pangagi ka sa Arab. Kasakin niya, tingin na dapong makapangagi. Basi kalo-kalo, na limbang benan tindag. Limbang benan tindag. Yan makasurga suwatan ka, di ka makasurga. Unay ka muna, kailangan siya kanulukas na mangagi ka dunin masuguswatanin. Di mapya, hindi ka ayaya yung inuutosan mo yung anak mag-aral sa Islam. Bagamat ikaw ayaw mo mag-aral sa Islam. Bakit ganun? Paano ni ikarespeto sar ka na? Katawan ni mga wataban ni Umi, pirakarakat pansukwa na. Ami ka din nga katawan. Masla problema. Mana di makumbinso wata. Umi ngini mana nini, di makumbinso wata. So kailangan na bago no isave so pamilya no, unay no muna so ginano. Po amposakum wa ahlikum nara. So kailangan na mauna so ginawata bago so pamanana pamilya ta. Di naman admitira ni Sheikh Nurul Am kagina. Tingin niya ba ilmu ba niya? Nalang na linusudan nito. Siya kan wala mo no rukun. Rukun iman, rukun Islam. Linusudan nito sambayang, linusudan nito zakat, linusudan nito Ramadan, linusudan nito hajj, linusudan nito jihad. At tapos salam kapansan. Ndo sabak. Apingin man ikatagal nga sambayang udah sabutun ka. Di nga katan yung hukuman na sambayang. Di nga katawan ipirangin ni mga rukun, mga syurut, mga hayat, mga wajibat. Di ka mataw puasa, di ka kataw ni hukuman na kapuasa, di ka mataw zakat, di ka mataw gagi. O kananya ba ilmu ba niya na ame kaya tanong kalinyan, ima-perfect tano so mga rukun Islam na mamangagi tano. Sa maya babunggulan ba niya? Ngikataron ni Imam Malik bin Dinar, rahimahullah, tingin masakin wa ahlul ard o ahlud dunya wa madaku atyabu ma fiha. Miskinan kun yanin mana itu na miskinan kun sa mga utas sa dunya, masakin pulubi dukha yung mga tao dito sa mundong ito, kahit na paman sila ay mayaman sila, kahit mataas ang atas nila dito sa mundong ito, miskin, sabi ni Malik bin Dinar. Bakit? Wa madaku atyabu minha, dahil hindi nila ibig sabihin ng zat kaya hindi nila danirang katami. So kapyanan no pamanan na siya sa dunya, danirang katami. Kilawa maatyabu fiha, ano ba yung pinakamainam dito sa pinakamabuti sa dunya? Tinanong ng mga kasama ni Malik bin Dinar kung ano ba yung atyabu mafiha. So anong tugon, anong sagot ni Imam Malik bin Dinar? Sabi niya, ma'rifatullahi wa mahabbatihi. Ibig sabihin, makilala mo kung sino yung lumikha sa'yo at mapamahal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, paano natin makilala ang Allah kung hindi tayo mag-aaral? Di ba? Paano makilala yung lumikha sa'yo kung ayaw mo mag-aaral? Tamad ka sa pag-aaral. Paano mo makilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paano ka mapamahal sa Allah kung di mo kilala? Kaya yung pagsasalisik sa Islam, pag-aral sa Islam ay farida. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Alam din natin ang meaning noon na obligatory, mandatory yung paghahanap ng kaalaman sa Islam. So, anong ibig sabihin yun? Sabi niya, ma'rifatullahi, ano yung furud doon na wajib? Ma'rifatullahi fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi ijmala. Wa ma'rifatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tasum wa kaifa tahujj wa ma'rifatu kaifa an ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. So yun ang ibig sabihin nun. So yan mana na miskinan sa mga tao adi manunto sa ilmu. No sabab kay ginadiniran makilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapiran nito, ikadua, ikatlo, pangatlo na mga reminder ko sa inyo.
Alam ba niyo mga kapatid na tuwing nakakita ko ng mga babae, pero hindi yung pag makita mo yung babae may halong pagnanasa. Iba ako, pag nakikita ko yung mga babae na minsan may halong kalungkutan. Bakit? Minsan naman may halong kasiyahan. Paglabas ko, nalulungkot ako, nalulumbay ako kasi marami mga kababayan na sana magbalik loob sila sa Islam, di ba? Karamihan dito sa atin mga miskinan, lalo na sa baba, alam din natin, miskinan. Alam yung ibig sabihin. Pero minsan nakikita yung mga kababayan, kagaya ninyo, ako ay nasisiyahan. Bakit? Alam ba natin ang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adang tempo makoreng ako makita ko sa babae. Hadis niya, authentic hadis, narrative by Bukhari and Muslim. Mapayagin niya hadis. Pero hindi natin binabaliwala natin. Anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung panahon ng Al-Isra wal Miraj, uritun nara fa idza aktsaru ahliha. Ano yun? Anisa. Ipinakita sa akin ng Allah ang imperno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nakita ko doon sa loob ng imperno ay karamihan doon ay mga babae. Allah. La ilaha illallah, astagfirullah. Sabi nila, ya Rasulullah, ayakfurna billah. Nagtanong yung mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah. Ibig sabihin, sila ba ay nagtagtakwin, nagkufur sa Allah, sumuhay sa Allah? So anong tugon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfurna al-ashir. Ibig sabihin, sila ay nagkukupor, sila ay nagtatakwin, sila ay hindi marunong magpasalamat sa kanilang mga asawa, sila ay nagsisinungaling sa kanilang mga asawa, sila ay hindi tumatanggap ng kabutihan sa kanilang mga asawa. Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa loob ng isang taon na makagawa ka ng kabutihan, pero kapag idara'at ka shay'an la tujibuhu fa thumma qalat ma ra'aytu minka shay'an qat. Ibig sabihin, kahit buhayin mo siya, pakainin mo siya, padamitin mo siya, bigyan mo siya ng magagandang sasakyan, magagandang bahay, sa loob ng isang buwan lang yung, ay isang taon, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na kung ilang taon. Pero kapag makagawa ka ng konting pagkakamali, ay binabaliwala yung lahat ng efforts mo. Allahu Akbar. Naintindihan natin. So hindi ba magiging karapat-dapat yung mga ibang kababayan na makapasok na naraka jahannam? Hindi nila, nakakalimutan nila yung subhanallah. Dahil lang sa isang konti na nagawa ng lalaki, nobody can perfect. Wala mang perfect na tao. Kung nagkakamali yung mga kakalalakihan sa Nurulhan, nagkakamali din yung mga kababayan. Diba? Walang perfect sa atin. So mayroon pa kayong ginagawa na nakakatakot, na maaaring makapasok kayo doon sa impyerno. Sana hindi mangyero niya Allah. Ayaw po na isa man sa atin na makapasok sa impyerno. So ano ba yung makatakot? Tama sa Allah, tama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero mali sa inyo, mali sa inyong paningin, mali sa inyong pananaw. Anong ibig kong sabihin? Ito yung polygamy. Subhanallah. Allah. Sheikh Ibrahim, di ba? Yung polygamy. So, nandoon niya sa lalaki yung katangian. Nandoon sa physically, financially, kayo nung lalaki. Pero, kapag mag-asawa yung asawa niyo, magsumbong kayo doon sa Sharia. Subhanallah. Nakalimutan na ninyo yung pagsasama ninyo. Subhanallah. Mayroon akong napuntahan dito sa Island Province na isang ulama. Sabi niya, Ustads, alam mo ba kung mag-asawa ka dito ng pangalawa, anong tingin sa inyo ng mga kababayan? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, demonyo. Demonyo daw yung mag-asawa ng dalawa. Sheikh Abdul Hamid, yun ang tingin ng mga kababayan doon. Hindi ko babanggitin kung anong probinsya yun. Ang mahalaga, Island Province. Sabi niya, alam mo ba, Ustad, kung anong tingin nila sa amin? Kahit yung mga Ustad sa mga alimat, pag mag-asawa yung alim, demonyo ang tingin sa akin. Naintindihan natin? So, paano hindi makakapasok? So, yung pinakamabuting gawain
na pinuri ng Allah na para sa kanyang mga alipin, para sa ikakabuti ng community. Question. Ang tanong, doon ka, yan ka kalimot, tinawag ka. Di kay kalimot sa mga babae. Yun ang tanong. Bakit ka makasarili, kapatid sa pananampalataya? Yun ang tanong doon. Nasaan na yung mga 10 babae na mga walang asawa? Subhanallah. Kaya nakakalungkot sabihin man na ito yung tunay na pangyayari. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, mayroon tayong isang kwento, makwento tayo. Isang kaayayang kwento na kung saan baka makuha natin ng aral, insyaAllah. Mayroong babae na lalaki babae mag-asawa, nagmamahalan, may takot sa Allah. So may panahon na nagkaroon sila ng conflict kasi hindi na maalis yan. Na kahit papaano yung mag-asawa, may mga panahon talaga na hindi magkasundo. So anong nangyari? Sabi nung lalaki, sabi niya, mahal, mas mabuti na kaya kung umuwi ka muna doon sa inyong mga magulang para may peace of mind ako. So anong ginawa ng babae? Kinuha yung damit, so umuwi doon sa mga magulang. So ang problema, yung lalaki di nagtagal, 1 week lang, so naalala niya yung papatay niya, yung asawa niya. Allahu Akbar. Seknur lang. Sabi niya, hindi ko kaya ito, pati pagluluto, paglilinis ng bahay, pag-aaruga sa mga anak ko, mahal ko, saan ka na? So, pumunta doon sa bahay ng mga manugang niya, saka nandun yung asawa, nung makita nung babae na, itong lalaki na ito, more on 15 years hindi siya nag-asawa. Para sabihin ko sa inyo. Dahil mayroong kaugalian ang kanyang asawa na tuwing naalaala niya, ay yun ang nagtutulak sa kanya na ayaw na niya mag-asawa. Tinanong ng mga kaibigan niya, bakit ayaw mag-asawa? Ito yung ipinito niya kung ano yung katangian ng kanyang asawa. Sabi niya, maliban sabi niya sa maganda, mabait ang asawa ko, pero mayroon siyang katangian na tuwing naalala ko, ay hindi ko na kaya mag-asawa. Sabi nung lalaki. So ano yung katangian? Nag-away sila, pumunta siya sa manugang niya, nandun ang asawa niya. Alam niyo ba nang makita ng babae, yung asawa niya dumating, bigla siyang lumabas sa bahay, niyakap niya, mahal-mahal, I miss you. So anong sinabi ng babae? Mahal, huwag kang magpahalata. Kaya hindi ko man sinabi sa mga magulang ko na nag-away tayo. So, Sheikh Ibrahim, ibalilit niyo yung mga sarili. Tanungin niyo mga sarili ninyo. Kunting away lang, text. Ama ila, bakit ganito si Ustaz? Di ba? Kunting away lang. Tingnan natin, subhanallah. Allahu Akbar. Daging matun ka babay dito ba? Kapay dubuat ang buno nila, di punuan mga balkasi na namasla problema. So, eleno, sukapya, oketo, babay. Okay. Ikapira ito sa bito. Ikatlo. Ikapatalas. Na ngito ka kailangan na mga gitan mo insyaAllah na tigo Umar bin Khattab. Ibn Umar bin Khattab tigin waman lam yatlu bil ilma wa huwa sagir fatalabahu wa huwa kabir kama tamata shahid. Hintayin itaw, sino may yung tao na sa panahon ng maliit pa siya, dalaga, binata, na hindi nag-aral, hindi nagsalisik sa Islam. Pero nung matanda na siya, naisip niya na mag-aral siya. Kagaya ninyo, di ba? Patalabahu wa huwa kabir, naisip niya na matanda na siya, mag-aral ako sa Islam. Sabi ni Ibn Umar, pamata-mata shahid. Namatay siya na kabilang sa mga shahid sa larangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan natin? Wala kong hangarin sa inyo, sa ating lahat, maliban sa lahat kayo ay makapasok doon sa paradise. Alhamdulillah.
Wala kaming hangarin sa inyo, maliban na makapasok kayo sa paraiso. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah, walang buhay maliban sa kabilang buhay. Temporary lang tayo dito sa mundo ito, mga kapatid. Iiwan natin ng mundo. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya samantalan natin mag-aaral, ibuhos natin ang ating mga oras para sa kaalaman ng Islam. Alhamdulillah. So, merong sinabi si Omar na nagustuhan ko. Ito yung hikmah ni Omar, wisdom ni Omar ibn Khattab. Pangalawang khalifa, sabi niya, sa panahon niya, kasi naghari siya ng more than 10 years, si Umar ibn Khattab. Sabi niya, Kulla yawmin qila anna fulana kad mat. Sabi niya, araw-araw pinaparating sa akin na namatay si Muhammad, namatay si Ibrahim, namatay si Aisha, namatay si lahat-lahat. Kila, ito yung kasabihan ni Umar, na dito ako natatas. Kulla yawmin anna fulana kad mat. Sabi ni Umar ibn Khattab, wa yahdi yawmun anna Umar kad mat. Darating din ang panahon, sabi ni Umar, na ang sasabihin ng mga tao ay ang namatay na si Umar ibn Khattab. Ang buhay natin sa mundong ito ay parang kandila. Habang tumatagal, lalong nalulusaw. Magiging kwento lamang tayo dito sa mundong ito. Ustad sa syukranan, magiging kwento lamang tayo dito sa mundo. So gusto natin na maganda yung kwento sa atin, ay pag-aralan natin ng Islam at isagawa natin sa puso natin. So syukran sa inyong lahat. Maraming salamat. Mahal namin kayo, inuulit ko. Na kung saan, lahat ba tayo gusto natin ng paraiso? Siyempre siguro, no? Pero hindi pa tayo handang mamatay. Wala mang gusto mamatay dito. Pero gusto ng paraiso. Antum na ikhwanuna. Inuulit ko. Wa nahnu nuhibbukum. Kung sakali na mamatay tayong lahat, tandaan ninyo yung mukha ko. Inshallah. Ang tatandaan ko lang sa inyo yung Jumia Khawat Anisa. Kung sakaling lahat tayo ay babalik sa Allah, pagkatapos ay lahat kayo ay nakapasok sa paraiso, maliban kayo, Ustad Marhan Burhan. Hinihingi ko sa inyo na kunin niyo ako doon sa neraka. Pero kung kayo naman ay hindi ko makita doon sa paraiso, hihingin ko sa Allah na yung Jumia Khawat Anisa ay makakapasok lahat sa paraiso. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatagalog ta siya. Ito niya ba?